Ngayon, ituturo ko naman sa inyo kung paano ninyo i-deactivate ang inyong SSS disbursement account. So, kung halimbawa gusto nyo nang magpalit ng disbursement account, so, kailangan nyo muna i-remove, i-delete, or kaya i-deactivate ang inyong activated na disbursement account. So, ngayon, andito na tayo sa ating SSS website, nakapag-login na tayo. Dito, pagka-login niyo, makikita nyo ito. Ayan. So, click lang natin yan. Then, makikita na agad natin dito yung services. Click natin yung services. Makikita nyo dito yung disbursement account. Click lang natin yan. Then, dito sa disbursement account enrollment, lalabas yung ganito. Scroll lang yun ninyo pababa. Then, may makikita kayong may box. Click nyo lang yan. Then, pag may check na, okay na yan, click proceed. Ayan. Then, makikita nyo na agad dito yung disbursement accounts ninyo. So, dito makikita nyo yung mga active na disbursement account ninyo. So, hanggang 3 disbursement accounts ang pwede ninyong ma-enroll sa inyong SSS accounts. So, dito, as you can see, meron akong 2 disbursement na active. Ayan. So, ngayon, i-deactivate natin ito. So, pag i-deactivate natin or i-remove or i-delete natin yan, click lang natin yung deactivate. So, take note guys, pag once na deactivate nyo yan, so hindi nyo na yan pwedeng i-enroll ulit. Kung kaya, bago kayo mag-deactivate or i-remove nyo yung SSS disbursement niyo dito, is kailangan sure na kayo. Ngayon, click natin yung deactivate. Then, click nyo yung proceed. Ayan. Then, kindly check your email to continue the deactivation of your enrolled bank account details or mobile. Click natin tong close. Ngayon, ang gagawin natin, check natin ang ating email. Ayan, andito na yung notification or email ni SSS. Click natin yan. So, dito para ma-deactivate na yung ating disbursement account na naka-enroll, kailangan lang natin na i-click yung here. Ayan, click natin yung here. Then, ma-redirect tayo sa ganito. Pagla-login na yung SSS account. So, mag-login lang tayo. Click sign in. Ayan, then makatanggap tayo ng OTP code. Hintayin natin yung OTP code. Dito, kailangan lang natin i-confirm kung kaya kailangan mag-login tayo sa ating SSS account para ma-confirm na talagang i-deactivate na natin ang ating SSS disbursement. Click login. Then, ayan guys, lalabas na agad dito yung disbursement account. You currently have a pending request to deactivate your disbursement account. Click natin yung take action. Then, ayan, please review. Ayan, so kung sure na kayong i-deactivate ninyo, click nyo lang yung deactivate. So, pag once na-click nyo na yung deactivate, lalabas na dyan yung you have successfully deactivate your disbursement account. Pag once na na-deactivate na ninyo ang disbursement na ito, so hindi nyo na ito di na pwedeng i-enroll nyo ulit itong account na ito. So, again, bago kayo mag-remove or mag-deactivate ng inyong SSS disbursement account, make it sure lang na 100% na sure na kayo na hindi nyo na ito gagamitin ulit. Dahil pag once na ito ay deactivated na, so hindi nyo na ito pwedeng i-enroll ulit. Ayan, so kailangan nyo lang yan i-deactivate guys. Click nyo yung deactivate para ma-proceed or maging successful na yung pagpa-remove ninyo ng disbursement account. So, di ko lang yan i-click yung deactivate dahil hindi ko naman i-deactivate itong disbursement account na andito.
Pag once na clinic nyo yung deactivate, so ma-deactivate na ang inyong disbursement account. Ibig sabihin, kinonfirm ninyo na i-remove na yung disbursement account na naka-enroll sa inyong DAE. Then, pag once naman na nagbago ang isip ninyo, hindi nyo na i-deactivate ito, click nyo lang itong cancel. So, kailangan ninyo i-cancel yan. Halimbawa, nagbago lang yung isip ninyo, click nyo yung cancel, then click nyo itong proceed. Ayan, so kailangan i-click nyo yung cancel. So, dito nakalagay disbursement account, deactivation, cancellation. Then, nakalagay disbursement account deactivation has been canceled successfully. Ayan. So, kailangan ika-cancel nyo dito guys para wala kayong pending transactions. Ngayon, click natin yung close. Ayan guys, sa bagong process, kailangan nyo nang i-cancel ang inyong mga transactions na hindi na i-confirm. So, dati hindi nyo naman kailangan i-cancel kung halimbawa may ipa-deactivate ninyo at hindi nyo ito na-confirm. So, pwede namang hindi nyo na i-cancel yung transactions na ginawa ninyo. Pero dito sa bagong update, kailangan ipa-cancel ninyo para wala kayong pending transactions. So, medyo strict na talaga yung process ni SSS sa ngayon guys. So, marami din akong nababasa sa comment section na hindi nila nagustuhan ang bagong SSS website. So, wala tayong magagawa sa ngayon dahil nga is yan yung bagong SSS website. So, siguro soon, mas iintindihan nyo na yung bagong SSS website. So, sa ngayon lang is ang downside, any transactions at mga process is kailangan ng OTP code. Ayan. So, yun lang yung naka-down sa ating bagong SSS website. Pero kung hindi na-delay yung OTP code, so, okay na din yung SSS website na ito. Basta lang on time na yung pag-send ni SSS ng OTP code para hindi naglalak yung ating SSS account at walang problema sa paglalagin natin. So, wait na lang natin guys ang bagong update ni SSS sa kanilang SSS website dahil sa ngayon nga is under maintenance pa rin. So, hindi pa fully okay yung SSS website. So, hintayin na lang natin na matapos ang kanilang SSS website. So, kung kayo bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga videos ko. Thank you for watching!